Nakaluhod. At nakayukod si Locke Sinclair sa tinatawag nitong Master. Sinabi ng Master kay Locke Sinclair na natalo si Azanas. Gaano man hindi katatag ang kalagayan nito. Hindi dapat kaya ng mga hunter sa ngayon makalaban dito. Humingi ng paumanhin si Locke Sinclair. Sinabi nito na sinubukan niyang kontrolin ang mga salamangkero sa Magic Tower sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi naman ng Master na ang taong iyon ay tinawag na Meteor. Oo. Kamakailan lamang ay nahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Isa itong Korean citizen na nagngangalang Lee So-yoon. Ang sabi ni Locke Sinclair, kung gayon ay lapitan mo siya sa lalong madaling panahon. Baka konektado siya sa witch na nagpabagsak sa Midheim. Tinulungan din niya ang mga tao sa unang crack. May posibilidad na lumapit siya sa Meteor. Ang sabi ng Master. Sa isip ni Locke Sinclair. Ay tama. May sinabi ang Sword Saint sa nakaraang mundo na may isang salamangkero na tumulong dito. Kung hindi dahil sa salamangkero na yon, ang espada nito ay hindi maaaring tumagos kay Azanas. Pagkatapos ng pagsalakay, gusto ko siyang makilala. Ngunit hindi ko mahanap ang kanyang kinaroroonan. Ang sabi ni Locke Sinclair. Sa sandaling makilala mo ang Meteor, ay tawagan mo ako. Ang sabi ng Master, masusunod. Ang sabi ni Locke Sinclair. Mabuti. Halika rito at yumoko. Utos ng Master. Aniya ni Locke Sinclair. Iniwan nito ang kanyang mahiwagang sandata. At lumapit sa Master. Inilapit ng Master ang kanyang malahalimaw na kamay kay Locke Sinclair. At gamit ang kanyang salamangka, ay may isinalin ito sa lalaki. Mahigpit na napakuyom ng kamay si Locke Sinclair. Nang matapos, ay namimalog ang mga mata nito. At naluluha sa kasiyahan. Paano mo naibigay ang tulad ng isang malawak na halaga ng mahiwagang kaalaman na ito? Salamat sa walang katapusang turo mo. Ang sabi ni Locke Sinclair. Na nakayuko. Kung ito ay matagumpay, maaari kang umunlad sa mas mataas na antas. Ang sabi ng Master nito. Oo. Itataya ko ang aking buhay. At dadalhin sa iyo ang Meteor. Ang sabi ni Locke Sinclair dito. Lumabas na ito sa dungeon. At bumalik na sa Magic Tower. Naglalakad ito sa isang pasilyo patungo sa isang silid. Kumukulo ang dugo ko. Walang ibang lugar kung saan ako makakakuha ng ganitong dami ng kaalaman. Ang kaalamang ibinigay sa akin ay isang bagay na hinding-hindi ko makukuha. Kahit na maghirap ako sa buong buhay ko. Ngunit ibinigay niya ito sa akin. Ang karangalan at kapangyarihan na nagmula sa kaalamang ito ang nagdala sa akin sa aking kasalukuyan na posisyon. Gagawin ko ang lahat upang makakuha ng mas mataas na kaalaman. Kahit na kailanganin kong ibenta ang bayani ng sangkatauhan. Aniya ni Locke Sinclair. At binuksan na nito ang silid. Tumambad sa kanyang ang isang lalaking nakarobe. Na nakaupo sa sofa. Sino ka? Tanong ni Locke Sinclair sa lalaki. Locke Sinclair. Ang sabi ng lalaki. At tumayo. Itinapat ng lalaki ang kanyang kamay na may salamangka kay Locke Sinclair. Aalisin ko ang mga sagabal. Muling sabi ng lalaki. Hindi makapaniwalang nakatingin si Locke Sinclair dito. At may sumabog sa silid na iyon. Samantala, pagdating ni na Sojun at Anhai sa bahay. Ano ang lahat ng ito? Gulat na sabi ni Sojun. Nawala lang kami saglit para mag-grocery. Pero anong nangyari dito? Tanong ni Sojun. Mommy. Daddy. Masayang bati ni CLA. Wow. Paumanhin. Pinapractice ko siya ng magic. Aayusin ko ito agad. Sagot ni Erzsébet kay Sojun. Anong magic ang ginamit niya para maging ganito ang bahay? Muling tanong ni Sojun. Summoning magic. Masayang sagot ni CLA. Summoning magic. Tanong ni Sojun. Ito ay magic na tumatawag ng isang summoning beast. At ang isa na tinawag ni CLA ay walang pigil ng kaunti. Ngunit kung magsasanay pa siya ng kaunti, makokontrol niya ito. Tama, CLA. Ang sabi ni Erzsébet. Oo, sabi naman ni CLA. Aba, delikadong turuan si CLA ng nakakasakit na magic. Kaya pinili ni Erzsébet ang paraan ng pagkuha ni CLA upang tumawag ng isang summoning beast na maaaring makipaglaban para dito. Aniya ni Sojun sa sarili. Ano ang natawag niya? Tanong ni Sojun. Iyon pala. Ang sabi ni Erzsébet. Hindi na naituloy nito ang nais isagot kay Sojun nang pigilan ito ni CLA. At senyesan nitong huwag sabihin. Master, ito ay isang sikreto.
Ang sabi ni CLA. Napatawa naman si Erzsébet dito. Parang gusto niyang matutunang mabuti ito. Tapos ay pupurihin. Pabulong na sabi ni Erzsébet sa dalawa. Napangiti naman ng malaki si CLA. Nakakaramdam na ng pagkainis si CLA. Nasa loob siya ng bahay. Hindi ito gumagana. Nakayukong sabi ni CLA. Pumasok ang mommy at daddy ni CLA sa trabaho. Umalis din si Master saglit. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magawa ito ng mabuti. At sorpresahin ang mga ito. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Erzsébet. Kailangan mong mag-isip ng isang pangalan. Ang sabi ni Erzsébet. Isang pangalan. Tanong ni CLA. Oo. Isang pangalan para sa isang hayop na tumanggap sa iyong tawag. Sagot ni Erzsébet. Naririnig ko itong gumagawa ng mga tunog pero hindi ko alam kung ano ang sinasabi nito. Hindi ko alam kung sinasabi nito sa akin ang pangalan nito. Ang sabi ni CLA. Iyon ay dahil hindi mo pagganap na makontrol ang iyong hayop. Pagdating ng mga panahon, mauunawaan mo. At malalaman mo ang gagawin. Ang sabi ni Erzsébet dito. Hoy! Anong pangalan mo? Tanong ni CLA. Sumagot naman ang kanyang summoning beast ngunit hindi maintindihan ni CLA. Ako si CLA. Lee CLA. Muling sabi ni CLA. Muling sumagot ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hello. Hello. Ang sabi ni CLA. At nauubusan na ito ng pasensya. Nainas na humiga si CLA sa sahig. Naiinip na ito. Late na si Master. At hindi pupunta si Rabbit Oni para makipaglaro sa kanya. Parang busy lahat ng matatanda. Malungkot ang mukha ni CLA. Sa isip nito, ay kung may kaibigan lang siya. Maaari siyang makipaglaro sa mga ito ngayon. Gusto din ni CLA ng kaibigan. Napatingin si CLA nang may marinig itong ingay. Anong ingay iyon? Tanong ni CLA. Lumapit ito sa bintana. At sumilip. Wow! Nagniningning ang mga matang sabi ni CLA. Nakita nito ang mga batang masayang naglalaro. Mga kaibigan. Muling sabi ni CLA. Luke Sinclair. Aalisin ko ang mga sagabal. Ang sabi ng lalaki. Napatitig na lang si Luke Sinclair. At may sumabog sa loob ng silid na iyon. Lumitaw ang isang panangga, na nakaharang kay Luke Sinclair. Kailan niya ginawa ang trap na ito? Tanong ni Luke Sinclair sa sarili. Ang lalaki naman ay napapalibutan pa din ng salamangka nito. Muling inatake ng lalaki si Luke Sinclair. Gamit ang kanyang mahiwagang sandata ay nilabanan niya ito. Ngunit nahihirapan ito, sa isip ni Luke Sinclair. Ito ay isang silencing trap. Hinarangan ng lalaki ang espasyong ito. Para hindi mapansin ng mga tao sa labas ang labanan. May balak itong patayin siya. Bago pa may pumunta dito. Kailangan niya munang masira ang trap nito. Napatingin si Luke Sinclair. Muli siyang inatake ng lalaki. Kaya malakas na napahampas ito sa sahig. May lumabas na dugo sa bibig nito sa lakas ng pag-atake. Hindi pwede. Ang bitag na ito. Hindi. Lahat ng magic na ginamit nito hanggang ngayon ay hindi pa naipamahagi ng Magic Tower. Imposible. Hindi pwede ito. Lahat ng kasalukuyang magic ay ipinamamahagi niya. Ang pinuno ng Magic Tower. Ang Magic Tower ay ang base para sa lahat ng salamangkero. At ang magic ay isang malawak na hindi kilalang teritoryo na hindi mabubuo ng isa sa kanilang sarili. Walang paraan na may gumagamit ng mahika na hindi niya alam. Sino ka? Tinatanong kita kung sino ka. Pasiga na sabi ni Luke Sinclair. At ibinuhos lahat ng kanyang kapangyarihan. Nakalapit ang lalaki kay Luke Sinclair. Ang lahat ay magiging ayon sa kanyang ninanais. Ang sabi ng lalaki. At malakas na umatake kay Luke Sinclair. Nagkabasag-basag ang mga gamit sa silid na iyon. Maging ang sandata ni Luke Sinclair ay hindi din nakaligtas. Sa Midheim, kastilyo ng kaharian ng Liman. Nagpupulong ang mga halimaw. Namatay na si Luke Sinclair. Pagbalita ng isa sa kanyang mga kasama. Ano? Paano ang plano? Tanong naman ng isa sa mga ito. Napamura ang isa pa. Sinabi nito na si Azanes ay namatay. At ngayon ito naman. Nawala na tayo ng Phantoms, si Sullivan at kahit na si Leech. Kung wala tayong Sinclair, hindi na tayo maaring makialam sa Earth. Ang sabi ng isa pa. Sino ang pumatay sa kanya? Tanong ng isa. Hindi kayang patayin ng isang tao si Sinclair. Sagot ng isa sa mga ito. Sigurado ako na ang witch iyon.
Ang huling utos na natanggap niya ay habulin ang witch. Hindi kaya ang may gawa nito ay ang masamang witch na iyon. Ang sabi ng isa, kailangan nating patayin ang witch sa lalong madaling panahon. Upang magdala ng mas malaking kaguluhan sa mundo. Muling sabi ng isa, nakakaawa kayo mga hangal. Ang sabi ng bagong dating. Napalingon ang mga ito sa nagsalita. Sino ka ba? Tanong ng isang halimaw sa dumating. Unti-unting lumapit ito sa grupo. Kukunin ko ang witch na iyon para sa sarili ko. Gagawin ko ang kaguluhan na gusto ninyo. Kaya maging sakripisyo kayo. Muling sabi ng bagong dating. Gamit ang salamangka ay inatake nito ang mga halimaw. Walang nagawa ang mga ito. Kumalat ang dugo ng mga ito sa sahig. Kasama nito, inalis ko na si Locke Sinclair. At ang mga halimaw na kanyang kasabwat ay nasawi na rin. Ngayon ay pupunta ako upang makita ka. Erzsébet. Ang sabi nito, wow! Nagniningning ang mga matang sabi ni Ciela. Nakita nito ang mga batang masayang naglalaro sa labas. Mga kaibigan, gusto ko rin maglaro. Ang sabi ni Ciela. Sumagi sa isip ni Ciela ang paalaala ni Erzsébet sa kanya. Ciela, naiintindihan mo naman di ba? Babalik ako kaagad. Kaya manatili ka lang sa bahay. At huwag magbukas ng pinto para sa sinuman. Sa isip ni Ciela, ay hindi, kailangan niyang maghintay kay Master. Kailangan niya sanayin muli ang kanyang summon ng magic. Muling narinig ni Ciela ang masasayang tawanan ng mga bata sa labas. Pinagmasdan ni Ciela ang loob ng bahay nila. Humakbang ito palapit sa pinto. Konti lang, saglit lamang. Kakamustahin ko lang sila. At babalik din. Aniya ni Ciela, at tumakbo palabas ng bahay. Sa labas naman, ay nakaupo ang lalaking nakarob sa itaas ng isang gusali. Sa palaruan, kung saan masayang naglalaro ang mga bata. Napansin ng mga ito si Ciela. Hey, Jom and John. Tumingin ka doon. Nakatingin sa atin yung batang yon. Ang sabi ng batang lalaki. Si Ciela naman ay nakatago sa isang poste malapit sa mga ito. Sino siya? Mukha siyang prinsesa. Ang sabi ng batang lalaki na naka-jacket ng blue. Hindi rin siya pumupunta sa kindergarten natin. Muling sabi ng unang batang lalaki. Hi! Bati ng batang lalaki naka-jacket ng blue kay Ciela. Hi! Masayang bati naman ni Ciela. Ang cute, sabay-sabay na sabi ng tatlong batang lalaki. Dapat ba nating hilingin sa kanya na makipaglaro sa atin? Ang sabi ng batang naka-blue. Ha! Pero babae siya. Ang sabi ng isa pang bata. Ayos lang. At mas masaya kung maglalaro ang lahat. Muling sabi ng batang naka-blue sa dalawang kasama. Hey! Gusto mo bang maglaro? Tanong nito kay Ciela. Napaha si Ciela nang may napansin ito sa paligid. Ngayon lang. Tingin ko may gumamit yata ng magic. Aniya ni Ciela. Napatingin ang mga bata sa itaas. At si Ciela. Labis na nagulat ang mga ito nang may lumitaw. Na isang crack. Hindi makapaniwalang nakatingin ang dalawang batang lalaki. At si Ciela, sa biglang lumabas na crack. Umihip ang malakas na hangin. At may lumabas mula sa crack. Isang malaking sandata. Ng halimaw. Tumakbo ang isang bata, habang ang isa naman na malapit sa halimaw ay tinatawag ang kanyang mommy. Hindi makapaniwala si Ciela habang nakatingin dito. Isang crack. Ito ay isang crack. Ito ay magic. Sigurado si Ciela. At naramdaman niya ito. May pilit na nagbukas sa itaas. Pagtingin ni Ciela sa itaas ay may nakita ito. Isang lalaki na nakarobe. At nang mapansin nito na nakatingin si Ciela ay humanda na itong umalis. Napalingon si Ciela sa kanyang tabi nang may marinig itong iyak ng bata. Tinatawag ng batang lalaki ang kanyang mommy at daddy. At humihingi ito ng tulong. Humanda nang sumugod ang halimaw. Iniharang ni Ciela ang kanyang sarili. At tinawag ang atensyon ng halimaw. Hoy! Ngas! Sigaw ni Ciela sa halimaw. Napaisip si Ciela nang tumingin sa kanya ang halimaw. Sabi ni Master sa kanya na hindi kayang lumaban mag-isa ni Ciela kung wala ang ice cream bear. O malalagay sa panganib ang mommy at daddy niya. Pero ano ang dapat niyang gawin? Kung tatakbo siya malalagay sa panganib ang batang iyon. Nagulat si Ciela nang lumitaw ang summoning beast niya. Gumawa ito ng tunog, na parang may nais sabihin kay Ciela. Master, alam mo ba yung pangalan niya? Tanong ni Ciela kay Erzsébet. Oo, sagot ni Erzsébet.
Tapos alam mo ba kung ano ang sinusubukan nitong sabihin sa akin? Muling tanong ni CLA. Tingnan mo, ang isang ito ay nag-aalala ng husto. Kaya kung nasa panganib si CLA, hindi ka na nito hihintayin at sasabihin na lang sayo. Sagot ni Elizabeth. Ano ang mangyayari pagkatapos kong malaman ang pangalan nito? Dagdag na tanong ni CLA. Kailangan mong tawagin ito para humingi ito ng tulong. Ang sagot ni Elizabeth. Inilapit ni CLA ang kanyang kamay. At sumigaw ng tulong. Albert, sigaw nito. At lumabas na ang kanyang summoning beast. Hinawakan ng mariin ni Albert ang sandata ng halimaw. Pinipilit naman ng halimaw na mabitawan ito ni Albert. Natatakot na nakatingin ang dalawang bata dito. Umiiyak ang mga ito at hinahanap ang kanilang mommy. Gamit ang magic ni CLA ay hinaranggan ng isang malaking yelo ang kinatatayuan ng mga ito. May mga bata dyan, kaya mag-ingat ka, ang sabi ni CLA kay Albert. Hawak pa din ni Albert ang konting parte ng sandata ng halimaw. Hinihila ng halimaw ang sandata para mabitawan ito ni Albert. Mabilis na nakalapit si Albert sa halimaw. Marahas na hinawakan ni Albert ang may bandang leeg ng halimaw. At malakas na umatake. Napatumba ang halimaw. Muli itong nilapitan ni Albert. At sunod-sunod ang ginawang pag-atake sa halimaw. Hindi na makalaban ang halimaw kay Albert. Niyapakan ng isang paa ni Albert ang dibdib ng halimaw. May pumalibot sa katawan ng halimaw. Isang sumpa. Aniya ni CLA. Nang makita ito, mahigpit na sinakal ni Albert ang halimaw. Hanggang sa mamatay ito, nakatingin si Albert kay CLA. Muli itong gumawa ng tunog. Pinagmamasdan ito ni CLA. Hanggang sa tuluyang naglaho. Napaupo si CLA. Wow! Nagawa ko. Masayang sabi nito. Sa taas naman ay hindi makapaniwalang nakasilip si Elizabeth sa bintana. Ano? Anong nangyari habang wala ako? Napapatanong na sabi ni Elizabeth. Bago mawala ng kontrol ang mga bagay. Kailangan niyang maibalik ang mga pinsala. Pagbaba ni Elizabeth ay may napansin itong tao sa itaas ng isang gusali. Agad na tinawag ni Elizabeth ang kanyang summoning beast. Keshi, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Burahin ang mga alaala ng mga saksi na may sumpa. At iuwi si CLA. May hahabulin lang ako, ang sabi ni Elizabeth. Pagtingin muli ni Elizabeth sa itaas ay nawala ito. Gamit ang kanyang magic ay tumungo agad si Elizabeth sa taas ng gusali. Nagulat ito sa kanyang nakita. Isang space teleportation magic. Medyo malayo din ang teleport nito dito. Bagaman, walang dapat gumamit ng ganong magic sa panahon ngayon. Kailangan niya itong sundan. Sa isang gusali muling napili ng lalaki magtago. Nabigo ba ako? Isiping mas mahirap pumatay ng 5 taong gulang. Kumpara kay Locke Sinclair. Ang sabi nito, ikaw, bakit mo sinusundan si CLA? Tanong ni Elizabeth. Nang makaharap ang lalaki. Wow! Akala ko tutugisin mo ako. Pero isiping nahanap mo talaga ako. Gaya ng inaasahan alam niya ang lahat. Ang sagot ng lalaki. Ano? Nagugulumihang tanong ni Elizabeth. Hinintay kita, Elizabeth. Ang sabi ng lalaki. Hinintay kita, Elizabeth. Ang sabi ng lalaki. Paano mo ako nakilala? Paano mo nagamit ang teleportation magic? Kung nagagawa mong gumamit ng sinaunang mahika. Ikaw ay, marahil natutunan mo ba ito sa mga halimaw na tulad ni Sinclair? Sunod-sunod na tanong ni Elizabeth. Ano? Hindi iyon. Naglilingkod lang ako sa isang tao. Pinahiram ako ng taong iyon ng mahika. Ang makapangyarihang nilalang. Ang sagot ng lalaki kay Elizabeth. Sa isip ni Elizabeth, yung taong yon, may mastermind sa likod nito. Sino ang taong iyon? Muling tanong ni Elizabeth. Hindi ko masabi sa iyo ngayon. Gayunpaman, sinabi sa akin ng taong iyon. Napatayin ang anak ni Lee Sojun at hindi ka atakihin. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na kilala mo na ang taong iyon. Ang sagot ng lalaki kay Elizabeth. Ang sitwasyon ay patungo sa kakaibang direksyon. Akala ni Elizabeth ay naglilingkod ito sa mga halimaw. Pero isiping sinabihan nila ito na wag siyang atakihin. Hinahamak siya ng mga halimaw, kaya walang paraan na sasabihin nila iyon. Saka hindi alam ng mga halimaw ang tungkol kay CLA. Walang dahilan para pumunta sila dito. Ngayon naman, naghihintay sila. Sumama ka sa akin. Ang sabi ng lalaki. Sa isip ni Elizabeth, kung gayon,
Ay alam ba ng taong iyon ang plano niya? At gustong makialam. Sumama sa lalaking gustong pumatay kay Ciela. Kung gagawin ko, makakabalik ba ako? Tanong ni Elizabeth sa lalaki. Huwag ka nang magmatigas. Ang sabi ng lalaki. May salamangka ang kamay ni Elizabeth. At inatake ang lalaki. Wow! Pakiusap. Huwag mong gawin yan. Kailangan kitang isama. Ang sabi ng lalaki. Sa tingin mo ba ganon kadali ang pagsama ko sa'yo? Sabihin mo iyan sa iyong master. Kung gusto nila akong makita, kailangan nilang pumunta dito ng personal. Ang sabi ni Elizabeth, magiging mahirap yan. Wala silang planong kumilos anumang oras sa lalong madaling panahon. Gamit ang mahika ng lalaki ay nagpaangat ito ng mga naglalakihang bato. Napatingin si Elizabeth dito. Pinangatake ito ng lalaki. At nilabanan ni Elizabeth ito ng kanyang mahika. Kailangan kitang ihiwalay sa kanya. Kay Lee Sojun. Ang sabi ng lalaki, na nasa likod ni Elizabeth. Ano? Nagugulumihang tanong ni Elizabeth. At may mahika itong ginawa kay Elizabeth. Naku hindi. Aniya ni Elizabeth. At nabalot na ito ng mahika ng lalaki. Natamba si Elizabeth. Isiping kailangan kong gumamit ng ganoon kalaking kapangyarihan. Kung hindi lang sa magic na binigay nila sa akin. Wala na sana akong magagawa. Ang sabi ng lalaki. Ang magic na ginawa nito ay tinatawag na trauma switch. Isa itong mahika na muling ibinabalik ang iyong pinakamasamang alaala. Kaya ayaw sana ng lalaking gamitin ito. Pero, walang ibang paraan para mahuli ito. Matamis na ngumiti ang lalaki. Sweet dreams. Ang sabi nito sa walang malay na si Elizabeth. Sa isang madilim na lugar. Tanging munting liwanag ang makikita. Nakakadena ang dalawang paa. Kinuha ng dalawang kawal ang isang babae. At inilabas. Dinala nila ito sa isang lugar. Nasilaw ang babae sa liwanag. Napamura ang babae nang makita ang pinagdalhan sa kanya. Ngayon, magsisimula na ang pagbitay sa witch. Nagsigawan ng mga taong naruroon nang marinig ito. Pinagmamasdan ni Elizabeth ang mga ito. Witch Elizabeth, nagbalak kang wasakin ang mundo. At tinanggihan mo ang iyong patawag. At nakatakas ng mahabang panahon. Nakagawa ka na rin ng iba't ibang krimen sa ilang pagkakataon. Kabilang ang pagpatay. Dahil dyan, ang imperyo ay nagtakda ng angkop na parusa para sa iyo. Ang sabi ng lalaki, sa isip ni Elizabeth, pagkukunwari ang lahat ng ito. Hindi siya pinatawag kahit minsan. Patayin ang kriminal. Sigaw ng mga tao. Ang pagbitay ay isasagawa na ngayon. Anunsyo ng isang kawal. Napaiyak si Elizabeth. Matinding pagkapuot ang nararamdaman nito. Parang matagal na siyang nakakulong sa kulungan sa basement. Wala siyang lakas para gumamit ng magic o mga sumpa. Bueno, wala siyang dahilan para mabuhay. Dahil hindi niya mahanap si Lee Sojun. Lee Sojun, alam mo ba, na pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, patuloy na umaasa si Elizabeth. Akala ni Elizabeth na may tao sa mundong ito na nasa panig niya. Ngunit sa palagay niya, iyon ay isang luho para sa kanya. Sana magkita ulit sila ni Sojun sa kabilang buhay. Tigil. Matigas na sabi ng lalaki. Napatingin ang kawal dito. Kamahalan. Ang sabi ng kawal. Napatingin din si Elizabeth dito. Mayroon ka bang huling mga salita? Tanong ng kamahalan kay Elizabeth. Huling salita. Aniya ni Elizabeth. Napatingin ito sa mga nakapalibot. Mga taong nagtatawanan. Iba't ibang mukha. Na pinagtatawanan ang sinapit niya. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Akala ni Elizabeth na magkakaroon ng kahit isang tao na maaawa sa kanya. Nagpatikin ang mga luha ni Elizabeth. Lahat kayo ay halimaw. Ang sabi ni Elizabeth. Halimaw kayong lahat. Ang sabi ni Elizabeth. At itinuloy na ng mga kawal ang pagbitay dito. Ibinaba na ang patalim. Tumulo ang dugo ni Elizabeth. May mga nagbabagsak ang talulot ng bulaklak sa paligid. Wow! Nakakadiri na witch. Ang sabi ng isang katabi ng kamahalan. Sinong tinatawag mong halimaw? Sabi naman ng isa pa. Tapos na. Ang sabi ng kamahalan. Oo. Sa wakas natapos na ang lahat. Ang 20 taon ng pagtugis. At ang takot na baka bumagsak ang mundo. Nawasak na ang nakakainis na propesiya na iyon. Nakakalungkot na hindi na magagawang dahilan ng kamahalan ang witch. Kapag nalantad ang isang insidente o kaso ng katiwalian. Napalingon ang kamahalan sa lalaking nakaupo.
Hawak ng lalaki ang kanyang tiyan. At may tunog na nanggagaling doon. Lumaki ang mata nito. At naging iba ang mukha. Maging ang tiyan nito. Naging halimaw ito. Isang higanteng palaka. Inilabas nito ang mahabang dila na may mga tumutulong laway. Hindi makapaniwalang nakatingin ang mga tao dito. Ang iba naman ay agad tumakbo palayo. Ito ay isang halimaw. Mabilis na protektahan ang kamahalan. At dalhin siya sa kaligtasan. Ang sabi ng kawal. May sumisigaw at humihingi ng tulong. Iligtas niyo ako. Sigaw nito. Ang katawan ko. Ang katawan ko. Sigaw ng isa pa. Hindi makapaniwalang nakatingin ang kamahalan. Ang mga tao ay nagiging isang bagay na kakaiba. Ang sabi nito. Lahat ng mga tao sa paligid ay unti-unti nang nagbabago ang anyo. Ano ang hindi maaari? Ang sabi ng kamahalan. At mariing napapikit ito. Napahawak ito sa balustre. Nang may maramdamang kakaiba sa katawan. Napatingin ito sa kanyang kamay. Unti-unti na din nagbabago ang kanyang anyo. Ang ibig sabihin ba nito ay hindi maiiwasan ang propesiya? Ang sabi ng kamahalan. Diyos, itong Magiel ay laging nagdadasal sa iyo. Naniwala ako na kung mamatay ang witch, ay matitigil ang kaguluhan. At darating ang kapayapaan. Pero bakit mo ako binigyan ng ganitong kalupit na parusa? Mula sa araw na iyon, lahat ng tao sa Midheim ay naging mga halimaw. At karamihan sa kanila ay nawalan ng katalinuhan. At nabuhay habang nagpapatayan. Maging ako rin, ay hindi na nakakapagsalita ng anumang wika ng tao. Hindi ko na kayang makinig sa mga salita ng Diyos. O magtanong sa Kanya. At hindi ko mahanap ang kaligtasan. Na may ganitong katawan. Kasama nitong masamang hitsura ng katawan. Ang sabi ni Arsobispo Magiel. Wow! Halos hindi kita mahanap. Arsobispo Magiel, may kailangan akong gawin mo. Gawing mabisang sakripisyo ang iyong mga kasamahan mula sa nakaraan. At lumikha ng isang crack na sapat na malaki para madaanan ng malaking hukbo. Kailangan ka ngayon. Gusto ng taong iyon na bumagsak ang mundo sa mas malaking kaguluhan. At ganun din naman sa'yo na naging halimaw, di ba? Gusto mong maging hari sa pangalawang pagkakataon. Hindi ba? Ang sabi ng lalaki. Paano kung tumanggi ako? Tanong ni Arsobispo Magiel. Sa oras na ito, ay hindi ito mahalaga. Hindi ako makikinig sa mga gusto mo. Magiel, sumama ka sa akin sa South Korea. Muling sabi ng lalaki. Kahit na sikat siya sa pagiging meteor. Para maging modelo ng high-tech, hindi mo ba siya masyadong sinasamantala? Medyo mahirap kontrolin siya. Ang sabi ni Sojun kay Hairem. Wow! Ito ang meteor. Ang sabi ng isang lalaki. Na nandun din. Kaya bilang kapalit, naparito ako para tulungan kang pumili ng regalo. Sabi naman ni Hairem kay Sojun. Bakit mo ako tinatanong kung ano ang gusto ng isang babae? Tanungin mo na lang si Anhai. Dagdag na sabi ni Hairem. Hindi ako pwedeng makahingi ng tulong sa taong bibigyan ko ng regalo. Ang sabi ni Sojun. Sige. Anong gusto mong bilhin para sa kanya? Tanong ni Hairem. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Lubos kitang pinagkakatiwalaan dito, Hairem. Nakangiting sabi ni Sojun. Sinasabi mo bang pumunta ka dito nang walang plano? Kung gayon ay magsimula tayo sa mga kilalang tatak. Sabi ni Hairem. Nag-okay naman si Sojun. Susunod na sana si Sojun kay Hairem. Nang biglang may ipaalam ang system. Isang eksklusibong quest ang nagawa. Nagsimula na ang ikatlong kasawian ni Lee CLA. Ang sabi ng system. Nagulat si Sojun. Ang nakalagay sa system. Eksklusibong quest. Baguhin ang hinaharap. Pigilan ang 5 kasawian ni Lee CLA. Pangatlong kasawian. Iligtas si Erzsébet. Hindi kumpleto. Ang pangatlong kasawian. Iligtas si Erzsébet. Hindi kumpleto. Naalala ni Sojun ang naging pag-uusap nila ni Erzsébet. Sinabi nito sa kanya na tingin nito ang susunod na kasawian ni CLA ay ang pagkamatay nito. Si Erzsébet. Aniya ni Sojun. Pasensya ka na pero kailangan ko nang umuwi agad. Nagmamadaling nitong sabi kay Hairem. Ano? Biglang-bigla? Tanong ni Hairem. Biglang may dumating na apurahang bagay. Pasensya ka na. Muling sabi ni Sojun. Na nakatingin sa kanyang cellphone. Walang signal. Ano? Anong nangyayari? Walang signal. Hello? Hindi kita marinig. Miss Hairem. Tawag ni Sojun.
Oo. Ang sabi ni Hairem at hinanda ang kanyang baril. Naghanda din si Sojun at inilabas ang kanyang moder. At inilagay ito sa spear mode. Sa tingin ko ito ay isang dungeon. Muling sabi ni Hairem. Sinabi ng system. Ikaw ang unang pumasok sa field. Sa isip ni Sojun. Ay wala ng oras. Kailangan nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Nagsimula na ang world quest. Muling sabi ng system. Hey, Sojun. Ito ba ay isang simpleng dungeonization? Tanong ni Hairem. Ano ito? Tanong ni Sojun. Nang makita ang paligid. Sinabi ng system. Lusubin ang dungeon. South Korea. Napuno ng crack ang paligid. Nagtakbuhan ang mga tao. Iligtas mo ako. Bumubuhos ang mga halimaw. Sigaw ng isa. Tinamaan ng bala ng baril ni Hairem ang higanteng palaka. At sunod-sunod ang ginawa nitong pagpapaulan ng bala sa mga halimaw. Sinabi ni Hairem na ito ay hindi kapanipaniwala. Ang isipin na ang buong bansa ay naging dungeon. Hindi lamang isang gusali o isang rehiyon. Posible ba yon? Sa isip ni Sojun, ito ay posible dahil ito ay nakita na. Bago pa siya mag-regress, may insidente na naging dungeon lahat ng bansa sa mundo. Kabilang ang South Korea. Kinailangang ihiwalay ng mga tao ang isang bahagi ng kanilang teritoryo sa halimaw. At pagkatapos ng 3 taon, bumalik sa normal ang lipunan. Ngunit nangyari iyon sa hinaharap. Hindi pa nakakakuha ng mas update ang personal system. Ngunit nangyari na ito, nang masyadong mabilis. Patuloy na nilabanan ni Sojun ang mga halimaw. Napapatanong si Hairem sa sarili habang nakatingin kay Sojun. Na bakit parang sa tuwing nakikita niya ito, ay mas malakas ito kaysa dati. Pupuntahan ko si Ciela. Column ni Sojun kay Hairem. Hoy teka, sabay na tayong pumunta. Ang sabi ni Hairem dito. Ano ka mo? Dapat kang pumunta sa iyong pamilya. Ang sabi ni Sojun dito. Ayos lang. Inilipat na sila sa bunker. At hindi ba mas mabuti para sa iyo na makarating doon sa lalong madaling panahon? Sabi ni Hairem. Nagtanong si Sojun kung dinala ba ni Hairem ang kanyang sasakyan. Sumagot si Hairem at sinabing hindi. Na nagdala siya ng mas mahusay kaysa doon. At sumakay na ang dalawa sa motorsiklo ni Hairem. Mabilis itong pinatakbo ni Hairem. Sinabi ng system. Na ang personal system ay nakatanggap ng mas update. Nakarating na sina Sojun. Bumaba ito sa sinakyang motorsiklo. Masusuka na yata ako. Ang sabi ni Sojun. Magaling kang lumipad kapag nakikipaglaban. Ay nako, ano yun? Ang sabi ni Hairem. Nang makakita ng halimaw na naksilap sa bintana sa itaas. Bahay ko yan. Paano si Anhai at Ciela? Aniya ni Sojun. Sa bahay naman ni na Sojun. Itinapat ni Ciela ang kanyang mga kamay sa bintana. Gagawin ko ito ng babahagya. Ang sabi ni Ciela. At ginamitan ito ni Ciela ng kanyang magic. Bumagsak ang nagyayelong halimaw sa harap ni na Sojun. Napanganga ang dalawa ni na Hairem at Sojun. Hindi makapaniwala si Hairem. Ginawa iyon ng iyong anak. Hindi ba? Tanong ni Hairem. Oo, sa tingin ko, sagot ni Sojun. Kahit si Loxenclair ay hindi kayang gawin yon. Konektado ba ito sa notifikasyon na kakatanggap lang natin? Muling tanong ni Hairem. Notifikasyon. Nagugulumihang tanong ni Sojun. Hindi mo ba natanggap? Nagkaroon ng notifikasyon tungkol sa isang update para sa personal system. Sagot ni Hairem dito. Na-update ang personal system. Aniya ni Sojun na nagulat sa sinabi ni Hairem. Mabilis na tumakbo si Sojun. Teka, hoy, saan ka pupunta? Pasiga na tanong ni Hairem. Dali-daling umakyat pa itaas si Sojun. Sa isip ni nito ay nagkaroon ng mas update ang personal system. Lahat ng mga hunters, at si Ciela, ay nakatanggap ng isang personal system. Ibig sabihin, nakuha nito ang titulong nagsimula ng lahat ng kanyang kasawian. Kung nakuha ni Ciela ang parehong titulo tulad ng dati, ay mauulit muli ang mga kasawian. Pero pinigilan niya lahat ng kasawiang nangyari. Kaya niyang baguhin ang personal system. Hindi tulad ng nakaraan. Salamat sa kanyang mga pagkilos. Ang kanyang personal system ay tuluyan ng nagbago. Kahit na nabigo siya sa kanyang pagtatangka na gawin ito sa tutorial tower. Sa mga nangyayari ngayon, dahil sa butterfly effect,
Hindi ba ito makakaapekto ng konti sa personal system ni Ciela? Daddy. Tawag ni Ciela. Sojun. Tawag naman ni Anhai. Penetration. Aniya ni Sojun. Mariing napapikit si Sojun. Baka sakali lang. Sabi ni Sojun. Nagmulat ito ng mga mata. Nakalagay sa system. Personal system. Pangalan. Lee Ciela. Maaaring nagbago ang titulo ni Ciela. Umaasang sabi ni Sojun. Titulo. Which? Ang nakalagay sa personal system ni Ciela. Daddy. Patanong na tawag ni Ciela. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang makikitang emosyon sa mukha ni Sojun. Pabagsak na napaluhod ito sa sahig. Nagpapatikin ang butil-butil na pawis nito. Hindi. Hindi na maulit yon. Akala ko may mababago ako kung babalik ako sa nakaraan. Pero kahit anong gawin ko, tatahakin pa rin ba ni Ciela ang parehong landas? Wala na ba akong mababago? Aniya ni Sojun sa sarili. Itinaas ni Ciela ang kanyang kamay. At inilapat sa balikat ni Sojun. Daddy, anong problema? Okay naman si Mommy at Ciela. Ang sabi ni Ciela. At mahigpit na niyakap si Sojun. Sa isip ni Sojun, ay hindi ito ang katapusan. Kahit magkaparehas ito ng titulo. Iba ito, may mga bagay pa siyang magagawa. Ciela, hindi ka naman nasaktan di ba? Tanong ni Sojun. Hindi, okay lang ako, sagot ni Ciela. Pasensya ka na at pinag-alala kita. Ayos lang din si Daddy. Nakangiting sabi ni Sojun sa anak. Napatingin ng tatlo nang may magbagsak ang mga bato. Sojun. Tawag ni Anhai. Oo, hindi naligtas ang lugar na ito, pumunta tayo sa shelter. Nasa baba si Miss Irem. Kaya mauna na kayong bumaba ni Ciela. Sabi ni Sojun kay Anhai. Ano, paano ka? Tanong ni Anhai. May kailangan lang akong suriin. Sinilip ni Sojun sa may bintana kung ligtas na nakababa ang mag-ina ni Anhai. Nang masiguradong kasama na ito ni Irem, ay umalis na ito sa may bintana. Iligtas. Ibig sabihin kailangan niya itong iligtas sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa tingin ni Sojun, ito at ang halimaw na nakita niya sa kanyang memorya. Parang hinahabol ng mga ito si Erzsébet. Pero para sabihing inatake ng mga ito si Erzsébet, ay may kakaiba. Kung ito ay ang mga halimaw, papatayin ng mga ito si Erzsébet sa oras na makita nila ito. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng quest na, pihilan ang kanyang kamatayan. Sa halip na iligtas, sinabi ng quest na iligtas ito. Kung gayon ay lubos na posible na ito ay nasa pagkabalisa. Or nakidnap ito. Sobrang nakakasakit ng ulo ito. Una, kailangan niyang hanapin ito. Hindi alam ni Sojun kung saan magsisimula. Dahil kakaiba ang mga kilos nito. Kamakailan. Nanatili siya kasi akala niya may clue dito. Wala ring paraan para makontak niya ito. Kaya paano niya ito mahahanap? Napatingin si Sojun sa mga bato. Nang may nagniyaw dito. Nagulat si Sojun. Nang lumabas sa ilalim ng mga bato si Master. Nagulat si Sojun. Nang makita ito. Master. Hindi. Keshi. Naipit ka sa ilalim ng lahat ng mga durog na bato. Ang sabi ni Sojun. At nilapitan ang pusa. Para kunin. Nagniyaw naman ang pusa. Natutuwa ako na nahanap kita. Dapat pumunta ka rin sa shelter. Dagdag na sabi ni Sojun. Napatingin ito sa may pinto. Nang may pumasok na isang lalaki. Sino yun? Aniya ni Sojun sa sarili. Pasensya na. Pwede bang ibigay mo iyang pusa na yan? Ang sabi ng lalaki. Sinabi ni Sojun na hindi niya magagawa ang nais ng lalaki. Sinabi ng lalaki na mas gugustuhin pa niyang hindi gumamit ng karahasan. Sinabi ni Sojun na kung gusto nito ng pusa, ay maghanap ito sa ibang lugar. Na maraming naliligaw dito. Kailangan ko ang pasang iyan. Matigas na sabi ng lalaki. Napaisip si Sojun dito. Hey, kilala mo si Erzsébet di ba? Nasaan siya ngayon? Tanong ni Sojun. Humanda nang umatake ang lalaki. May mahika sa mga kamay nito. Inilapit ni Sojun ang kamay niya dito. At mabilis na inatake ang lalaki. Natamba ang lalaki sa sahig. Ang kamay nito ay may mahika. Itinapat sa pader. At dun pinatama. Nagbitak-bitak ang pader. Nagpapatikin ang mga bato nito. At unti-unting gumuguho. Ay hindi. Ang gusali. Ang sabi ni Sojun. Nakakalungkot.
Ito ay kailangang maghintay para sa susunod na pagkakataon. Ang sabi ng lalaki. At naglaho ito. Napamura si Sojun. Master, halika dito. Tawag ni Sojun sa pusa. At binuhat ang pusa. Tumungo si Sojun sa pinakamalapit na bintana. At tumalon ito bago pa tuluyang gumuho ang gusali. Hindi ito isang halimaw sa alinmang alaala niya. Ang lalaking iyon kanina ay isang tao. Kung ganun ang kaso, ay sino ang kumuha kay Erzsébet? Nagising na si Erzsébet. Napahawak ito sa kanyang ulo. Napatingin sa silid na kinaroroonan niya. Nasaan ako? Anong nangyari? Tama. Inatake ako ng gago na yon. Ang sabi ni Erzsébet, sa isip nito, ay may balak ba itong ikulong siya dito? Ngunit ang mga butas ng susian sa posas na ito ay hindi man lang nakasarado. Dapat malaman ng mga ito na isa siyang salamangkero. Bakit pabaya ang mga ito? Gamit ang kanyang daliri na may mahika ay itinuro ni Erzsébet ang posas. Unlock. Aniya ni Erzsébet. Nagulat si Erzsébet at hindi ito na-unlock. Paulit-ulit na sinusubukan ni Erzsébet na i-unlock ito. Anong nangyayari? Napapatanong na sabi ni Erzsébet. Ang mana niya ay hindi dumadaloy. Para bang nagyelo ito. Hindi magamit ni Erzsébet ang kanyang magic. Sa isip ni Erzsébet, ay kailangan niyang kumalma. Kung hindi niya magamit ang kanyang magic, pwede pa rin siyang gumamit ng mga sumpa. Kaya niyang sampain ang anumang bagay na nabubuhay. Dahil hindi pa siya pinatay ng mga ito. Ito man o ang master nito, ay pupunta sa kanya sa lalong madaling panahon. Nandito na sila. Sa oras na buksan ng mga ito ang pinto, ay isusumpa niya ang mga ito. Tapos tatakas. Itinapat ni Erzsébet ang kanyang kamay sa may pintuan. Isang golem ang pumasok dito. At may dala itong pagkain. Isinara ng golem ang pintuan. Saglit itong nanatili doon. Bago tuluyang magkapira-piraso. Sa isip ni Erzsébet ito ay isang disposable din. Kung gayon ang mga sumpa ay walang silbi. Ang pagsumpa sa mga golem ay hindi epektibo. At kahit na isumpa niya ito, depende sa kung gaano ito katagal. Masisira lang ang mga ito. Napamura si Erzsébet. At napakagat sa kanyang daliri. Isiping nangyari ito pagkatapos niyang mabawi ang mga alaala niya. Kung ganito ito, ay katulad ito noong siya ay ikinulong sa lihim na kulungan. Bago siya pinatay, sumasakit ang ulo ni Erzsébet dito. Napatingin ito sa dinalang pagkain. Ha! Nagkataon lang. Ngayon para akong prinsesa na nakakulong sa kanyang tore habang naghihintay sa prinsipe. Bagamat witch ako, hindi isang prinsesa. Ang sabi ni Erzsébet. Ang shelter. Mahimbing na natutulog si Ciela at binabantayan ito ni Anhai. 4 na araw na rin. Naghintay si Anhai sa nakalipas na 4 na araw para makontak siya ni Erzsébet. Pero wala naman. Sinabi ni Sojun na makikipag-ugnayan ito sa kanila sa pamamagitan ng pusa. Pero sa tingin ni Anhai ay nagsisimula na din itong hindi mapalagay. Napabuntong hininga si Anhai. Hay! May magagawa ba ako? Aniya ni Anhai. Kahilingan sa komunikasyon. Ang sabi ng system. Nagulat si Anhai. At agad itong napatayo. Ang tunog na iyon. Aniya ni Anhai. Lumabas ang isang babae na kamukha niya. Muli tayong nagkita. Masayang sabi ni Anhai. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ang sabi ng babae. Hindi ko alam na tatawagan mo ako ng ganito. Muling sabi ni Anhai. You Anhai. Ang dahilan kung bakit ako nakipag-ugnayan ay dahil gusto kong makipag-deal. Muling sabi ng babae. Isang deal. Tanong ni Anhai. Alam ko ang lokasyon ni Erzsébet. Ang sagot ng babae.